The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowd, "No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a bed. Rather, he places it on a lampstand, so that those who enter may see the light. For there is nothing hidden that will not become visible, and nothing secret that will not be known and come to light. Take care then how you hear. To anyone who has, more will be given, and from the one who has not, even what he seems to have will be taken away." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yung mga pagbasa po nitong mga nagdaang araw at itong Gospel ngayon, para bang masyado po tayong tinitis o di kaya pinaalalahanan patungkol po sa mga dapat nating gawin sa mga nangyayari sa ating lipunan. Yung iba po dito na mga nagsisimba, akala nila yung mga reflections po natin ay patungkol sa politika. Kaya yung iba ayaw at umaalis. Pero tandaan po ninyo, yung mga pagbasa na po ang parang hinahabol tayo para tayo ay paalalahanan, ano ba talagang nangyayari. Halimbawa, napakasimple lang naman ho siguro nitong gospel nung sinabi, walang lihim na di nabubunyag. Hindi naman ho yan mga personal na lihim lang ninyo. Pero halimbawa, yung mga tinatawag na tagong yaman na ngayon ay nabunyag, di nga tinatago Kumbaga ito ay pinapakita pa nila o nabunyag, kaya tuloy nagkagulo ang ating bayan. So ang salita ng Diyos, huwag nating isipin na ito ay parang napaka-myopic na applicable lang sa personal na sirkumstansya ng ating buhay. Ang salita ng Diyos, alam ninyo, ina-apply din natin sa nangyayari sa ating lipunan, nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya po yung mga tao ho dito na halimbawa ay ayaw ng ganito mga reflection, magdalawang isip po kayo. Dahil alam ninyo, ang salita ng Diyos, sabi ko nga ay nakaka-apekto yan. Hindi lamang sa personal na sirkumstansya ng buhay ninyo, kundi pati na rin sa buhay natin, sa lipunan o buhay ng lipunan mismo. Halimbawa, sabihin po natin na itong gospel na to ay para sa mga personal ninyong sikreto. Sabihin na lang ho natin ganun. Ano ba yung mga sikreto ho ninyo? Kaya nga sikreto, kaya hindi ko alam O kayo na ho mag-isip kung ano ba mga sikreto ninyo. Yan, pinapaalalahanan tayo na yun nga, hindi naman daw malilihim yan. Darating ang araw na yan ay mabubunyag din. At kapag nabunyag na yan, hindi ko alam kung ano magiging consequence. Sa mas malawak na application, anitong gospel na to, pag-usapan ho natin, ay reflect natin, ay yung mga nangyayari nga ho ngayon, di umano, ay may mga tagong yaman, o di kaya may mga yaman na inilalantad naman, ngunit ikinukubli sa ibang pangalan. Di ba? Parang ganon. Ngayon, lumabas din. So ngayon, hindi lang pinag-uusapan, bagkus ang buong bayan ay galit na galit. So that is the consequence. People are now asking for, accountability. People are now asking for the return of mga tagong yaman o mga ninakaw na yaman. So the Lord indeed is prophetic. And the Lord's words are indeed, applicable to all of us. Kaya kapag nire-reflect ko ho yung gano'n na prophetic ang salita ng Diyos, applicable ang salita ng Diyos, huwag nating sabihin na yung pananampalataya at relihiyon ay personal lamang. Some people believe that faith and religion are personal matters that are best left to our personal relationship with God. When the word is being proclaimed, it is not only about a person or an individual being challenged. It is also about permeating the world. Anong ibig sabihin ng permeating the world? Parang inilalapat mo ang salita ng Diyos sa mundo. Nang sa gayon, hindi lamang yung individual ang gagawa ng paraan para siya ay makonvert, kundi yung buong pananaw ng mundo ay makonvert din. So yun po ang application nito. Meron tayong tinatawag na world view. Ano yung mga worldview? Ito yung naging kabahagi na ng paniniwala natin ngayon, prinsipyo o di kaya filosofiya. Worldview ang tawag doon. Saan ang galing yung worldview na yan? Madalas yung worldview nanggagaling dahil napapakinggan natin,
sineshare ng ibang tao, nababasa natin. So yung worldview na yan, definitely influences us. Diba? Kaya, paano tayo mag-isip ngayon? Akma doon sa worldview. Kasi kapag hindi ka sumasabay doon sa worldview, parang ang sasabihin nila, napag-iiwanan ka na, talagang ikaw ay matanda na, ikaw outmoded na, ikaw obsolete na. Diba? Usually, ganyan ang pananaw natin. But in the Word of God cannot be obsolete. Imagine, this word was uttered how many thousands of years ago? Hindi natin alam, di ba? Kung ilang thousands na yan. But when you hear and listen to the word, di ba parang, bakit ganun? Applicable. Kahapon, di ba? Applicable. Ano kahapon ng first reading? I-refresh ko lang kayo. Baka wala kayo dito kahapon. Sa reflection ko, yung first reading, yung bungad ng propetang si Amos, ganito. Yung mga ginawa ninyo sa mga mahihirap, bungad pa lang yun, ha? Tapos doon sa panghuling linya, hindi makakalimutan niya ng Diyos. Yung second reading, letter ni Paul to Timothy, sabi nung ilan, ipagdasal na lang natin ang pamahalaan, ang mga lider ng bayan. Pinagdadasal naman natin. Yung nga lang, kung nakikita natin na sila ay nagnanakaw na, ba't natin ipagdadasal yung mga magnanakaw? Paano? Para makapagnakaw pa rin? So, di ba? Iba siyempre yung gagawin nating aksyon. Yung gospel, kung hindi man yan related, napakalinaw. Bakit daw yung mga kawatan, napaka-creative? Sa mga pelikula lang, ganun Nakapagnakaw muna, pumatay muna, gumawa muna ng kahalayan, saka darating yung mga pulis. Tapos hindi nila mahuhuli. Pero ang kaganda naman, pag pinoproject yan sa pelikula, kalaunan, nananalo pa rin yung mabuti. Di ba? Kaya yung challenge doon sa gospel kahapon, bakit yung mga bububuting tao walang ginagawa? Parang tahimik lang. Dapat tumaksyon, dapat gumalaw. So, di ba related? Hindi natin ine-extend yung relations nito. Hindi natin kumbaga ine-expand lang, parang sabi nila, stretch naman yan, Father. Hindi stretch yun. Ang tawag ko nga doon ano to, providential, na yung mga pagbasa na yan, pinapaalalahanan tayo. Kahapon yun, ngayon, yung gospel na naman, walang lihim na di nabubunyag. Nabunyag nga. Ayon dun sa mga balita ngayon, di ba? Yun daw na isang DPWH official, mas marami pang ibinunyag na mga pangalan ng mga politiko. Kaya magmamarites na naman tayo, hintayin natin kung sino yung mga pangalan na yan. Di ba? So ano yung point natin dito? Kapag meron palang mga lihim na di naman din pala maitatago at ito'y mabubunyag, sana yung mga lihim na yon hindi masamang lihim. Kung maglilihim man tayo, sana yung mabubuti na lihim. Di ba? Kasi yung mga mabubuti, magagandang lihim, mabunyag man, hindi kahiya-hiya. Siguro, tumbukin ko yung sinasabi sa banal na kasulatan, kung anong ginagawa ng isa mong kamay, wag mo nang ipaalam pa yan sa kabila mong kamay. Ano yung ini-imply nun? Kapag may ginagawa kang mabuti, wag mo nang ipangalandakan. Lihim yun And you know, sabi dun sa gospel, whatever you do in secret, God sees. Yung positive na secret na nakikita ng Diyos, mas maganda. Kaya maibunyag man, sasabihin, yan pala ay matulungin. Akala ko napaka-indifferent ng taong yan. Nung kalauna, nabunyag na yung lihim niya, ang dami pala niyang pinag-aral. Ang dami pala niyang scholars. At kapag may mga lumalapit sa kanya, talagang hindi nabibigo, lagi niyang tinutulungan. Yung pala yung lihim na nakatago, nabunyag lang kalaunan. Di ba magandang pakinggan? Pero kung sabihin, meron pala siyang sandamukal na mansyon at mga sasakyan, akala namin napakasimple ng kanyang pamumuhay. Kapag kaharap mo, napakabuti. Kapag kaharap mo, parang hindi makabasag pinggan. Pero nung nabunyag yung lihim, na iba tuloy yung pananaw natin o na negative way. So kung tayo ay magtatago ng lihim na kalauna naman pala ay mabubunyag, magandang lihim na, yung mabuting lihim na. So makatwid, kung merong bad one, dapat tayo ang maging good one. Huwag tayong tumula doon sa the bad one. Doon tayo sa the good ones. Okay? Kaya etong gospel na to, let this be a challenge. Not only yung myopic na challenge na dapat ganito lang, ang ganito, personal kong buhay. Hindi. Sa buong nakikita natin,
sa ating paligid. Kinakailangan na i-reflect natin itong salita ng Diyos. So ngayon po, tila baga Diyos na ang gumagawa. Sabi nga nila, na-expose ang lahat ng yan dahil wala naman talagang humpay yung pagbaha. Sobra-sobra yung ulan. Kaya tuloy, dahil sa mga pagbaha na yan at pag-ulan, nalantad yung mga lihim na proyekto. Yung lihim na proyekto, tawag natin doon, ghost project. Lihim yun dahil di mo naman nakikita eh. Di ba? Ngayon nalantad. Napakabait mo talaga, Lord. Napakabait nyo. Dahil inilantad nyo ang mga lihim na ito, kaya tuloy napukaw ang damdamin ng mga Pilipino. Ulitin ko, if you're going to keep a secret, better that secret is something good. So that if it comes out in the open, you will not be ashamed of it. At pangalawa siguro, nahamon ko dito, kung kayo ho ay nagdadalawang isip pa na tanggapin ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay ina-apply natin sa mga nangyayari sa ating lipunan at sa mayopik ninyong pananaw, sasabihin niyo pamumulitika, palagay ko hindi kayo Kristiyano. Kasi ang Diyos na mismo gumagawa ng paraan para ang kanyang salita ilapat natin, hindi lamang sa personal nating sirkumstansya, kundi sa buhay natin. Hindi lamang sa ating pamilya, kundi sa ating pamayanan. Ika nga, let the Word of God become influential as it becomes part of our world view. Mas maganda na yung salita ng Diyos ang pinaguhugutan natin ng mas malawak na pananaw kaysa tayo nag-a-adhere lang sa mga sekular na filosofiya at prinsipyo. Kaya tayo doon nadadali dahil mga sekular yan. Sa worldview ng Diyos, safe tayo. Amen.